Magandang araw mga ka-Dicer, habang ako ay nagbabasa sa mga comment ng ating blog ay may nabasa ako na comment ng isa nating follower. Ayon sa kanya, masarap daw ang buhay ng coordinator, nasa aircon, at iisa lang daw ang boss, kumpara sa mga merchandiser na napakaraming boss. Sino nga ba ang mas maraming boss? Sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung gaano karami ang boss o uma-under sa isang coordinator. Ang buhay ng isang coordinator ay sinasakop ng tatlong parte: una, employer; pangalawa, kliyente; pangatlo, supermarket. Dito umiikot ang trabaho ng isang coordinator sa tatlong sektor na ito. Isa-isa kong ipapaliwanag sa inyo kung gaano ba kadami ang boss o uma-under sa isang coordinator. Simulan natin sa employer. Kung ang isang coordinator ay under agency, ito ang nagsisilbing kanyang employer, at ang isang agency ay may kanya-kanyang department, at si coordinator ay nasa merchandising department. Ang merchandising department ay binubuo ng ilang posisyon. Narito ang kanyang mga boss. Una, syempre ang president ng employer. Pangalawa, merchandising head. Pangatlo, account manager. Pang-apat, head coordinator. Pero ito ay selected lamang dahil ang ibang agency ay walang head coordinator. Diretso agad sa account manager ang reporting ng isang coordinator. Ibig sabihin, sa merchandising department pa lang ay may apat na agad siyang boss o amo. Ulitin ko, ito ay ang president, merchandising head, account manager, at head coordinator. Punta naman tayo sa kliyente, pero bago yan, sa panahon ngayon ay may tinatawag na tayong dalawang setup ng mga client sa isang agency. Number 1, exclusive clients. Ibig sabihin isang company lang ang hinahawakan ng isang coordinator, wala nang iba. Pangalawa ay yung tinatawag na consortium setup, ibig sabihin dalawang kumpanya or higit pa sa dalawa ang hawak ng isang coordinator. Pinakamarami na ang 8 client na nagsama-sama, na hinahawakan ng isang coordinator at merchandiser. Ang bawat client ay binubuo ng 5 basic na posisyon na uma-under sa mga coordinator, ibig sabihin nasa ibaba nila ang isang coordinator. Sa madaling salita, under nila ang coordinator. Unang boss ng isang coordinator sa client ay ang RSM o Regional Sales Manager. Pangalawa ay ang District Sales Manager. Pangatlo ay ang ahente. Pang-apat ay ang kanilang Merchandising Manager. Panglima ay ang kanilang Merchandising Exclusive Coordinator. Ibig sabihin sa isang client pa lang ay may 5 ng boss ang isang coordinator. Bagamat hindi directly na reporting person ang isang coordinator sa RSM, DSM, at ahente, under parent nila ang isang coordinator dahil handle ni core ang kanilang kumpanya. Nadidagdagan pa yan, depende sa area ng isang coordinator, dahil bawat area ay may kanya-kanyang ahente, at kanya-kanyang exclusive merchandising coordinator. Example na lang natin ang area ng Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, at Bicol. Ipagpalagay na lang natin na kada area ay isang ahente, at isang exclusive merchandising coordinator. Ibig sabihin 5 ahente, at 5 exclusive coordinator. Ang total lahat ay 10. Isipin nyo isang clients pa lang yan, 10 na agad ang may under sa isang coordinator. Dagdag pa ang RSM, DSM at merchandising manager. Overall may 13 boss o uma-under sa isang agency merchandising coordinator. Imagine kung ganyan ang setup ng isang clients. Paano kung ikaw ay consortium setup? For example, may 6 kang client, lumalabas 13 boss per client, multiply natin sa 6 na client, 13 times 6 equals 78. Ito ang possible na maging boss o amo na uma-under sa isang agency merchandising coordinator. Ang computation na ito ay ideal lamang, dahil may ibang company na tipid din at hindi 1:1 ang ratio per area ang hinahawakan. Punta naman tayo sa outlet o store na hinahawakan ng isang agency merchandising coordinator. Alam naman natin ang setup sa isang store. Ipagpalagay na lang natin na kada isang store ay isang store manager, at 2 store supervisor, isang food at isang non-food na lang. Ang total ay 3. Paano kung ang total store na hawak mo sa area coverage mo ay tulad ko 68 store? 3 times 68 is equals 204. Maliwanag na maliwanag, 204 ang pakikisamahan mong boss sa buong area mo. Bagamat hindi natin totally boss ang mga nasa store, dahil tayo ay isang merchandising coordinator, ang mga merchandiser talaga ang direktang under nila. Pero part na rin ang ating trabaho ng isang coordinator na sila ay maging boss o may under sa kanila. Dahil minsan kami ang nakikipag-usap sa iba't ibang issue,
regarding sa nagiging problema ng ating mga merchandiser sa bawat store. Ngayon, ating i-total ang lahat ng mga boss o may under sa isang agency merchandising coordinator, sa employer ay may 4, sa client ay may 78, sa store ay may 204, overall total ay 286 boss o amo. Ang pakikisamahan mo sa buong buhay mo kung ikaw ay magiging isang merchandising coordinator. Ngayon nyo sabihin na masarap ang buhay ng isang agency merchandising coordinator, wala pa dyan ang mga nagpi-feeling boss o amo, sa employer, sa client, at sa store. Again, ang total ng boss na nabanggit natin sa video na ito, ay isang example lamang, nakadepende sa magiging setup ng isang agency ang dami ng magiging boss mo, kung ikaw ay magiging exclusive, or consortium setup, at depende rin sa magiging area of coverage mo kung gaano kalaki or kaliit, kaya higit na mas malakas na nilalang ang mga nasa consortium setup kumpara sa exclusive. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay naunawaan nyo at may napulot kayong idea sa trabaho naming mga coordinator. Maraming salamat sa panunood.